Sige po, yung matagumpay pong palakpak sa Panginoon. Amen. Lagi natin tandaan, ang mga FCF family ay mga matatagumpay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, victorious. Praise God. Pumalakpak, minsan pa ang mga matatagumpay. Hallelujah. Na truly, marami tayong mga dinadaanan, pero ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Amen. Kaya kanina, ang ganda ng ating topic, yung troubleshooting, na tayo pagdating po ng mga pagsubok, walang laglagan, praise God, kundi magtulungan, magdamayan, at magsuportahan ang bawat isa. Sabi mo nga, I like that. Huwag niyo pong ilalaglag si Pastor Lars. Praise God, hallelujah. Kasi kanina, praise God, Pastor, parang tayo lagi magsasakripisyo. Pero in problem solving, wala po tayong dapat isakripisyo, kundi all of us ay magtagumpay, makasulong sa buhay na ito. Amen? So bago ang lahat, we believe the power of declaration. Whatever we declare, ay yun po ang ating mapoposes. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am a multi-millionaire. Sige malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo sa katabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi mo, all is well. Sige, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So lahat ng bagay ay kayang painamin ng ating Panginoon. Amen? So, praise God. Salamat. Talagang truly na masarap umiyak sa Panginoon kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay na parang hindi natin kayang lagpasan, na parang hindi natin kayang pagtagumpayan. But praise the Lord, God is faithful. Amen. Ang Diyos ay tapat na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Praise God. So today, hallelujah, first Sunday po tayo of December. So dito po tayo sa ating series about the biblical giving. The 18 P's in giving. So tayo po ay nakabase sa 2 Corinthians 9:7. Let each one give as he has made up his own mind and purpose in his heart, not reluctantly or sorrowfully or under compulsion. For God loves means He takes pleasure in, prizes above other things, and is unwilling to abandon or to do without. A cheerful means joyous, prone to do it, giver, whose heart is in his giving. So sabi ng Bible, let each one, ang bawat isa ay magbigay. Kasi ang pagbibigay, yan po ay bahagi ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen. So ang purpose ng Bible kung bakit tayo lahat ay kailangan magbigay ay upang ang bawat isa ay mapagpala ng ating Panginoon. So, part 1, pinag-aralan po natin the principle in giving. Kinuha po natin sa Acts 20:32 hanggang 35. Part 2, pinag-aralan po natin the perspective in giving sa 1 Chronicles 21:14 hanggang 26. And today, we are in part 3, the purpose in giving. Kukunin po natin sa Malakay 3:6 hanggang 12. Hallelujah! Malakay 3:6 hanggang 12, the purpose in giving. Sabi mo nga, purpose. May layunin. Praise God. Hindi lamang ang layunin makasapat o makapuno sa pangangailangan ng ating iglesia, ang malalim na layunin ay espiritual na pagpapala ng ating Panginoon. Malakay 3:6 hanggang 3:6 Tagalog ang Biblia, sapagkat ako ang Panginoon po ang nagsasalita kay Malakay, ay hindi nagbabago. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, yung Israelites, ay hindi nangauubos. Sabi dito po ng Bible, kasi ang dami ng dinaanan nila mga pagkabihag, pero hindi sila nangauubos. Malakay verse 7,
mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang, take note ha, mula kay Abraham, mula kay Adam, Abraham, Isaac, Jacob, sabi niya, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin. So the Israelites ay nagpakaligaw sila sa tuntunin ng Diyos at hindi ninyo tinalima. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi tinatalima. Alam niyo po, throughout the history in the Bible, marami na po mga Kristiyano, and even the Israelites, they do not obey God. Hindi sila sumusunod sa mga tuntunin ng ating Panginoon. So, ang panawagan ng Diyos sa mga Israelites, sabi niya, manumbalik kayo sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, manumbalik. May I borrow your attention. Pwedeng nasa church ka, pwedeng naglilingkod ka kay Lord, pero your heart is not in the Lord. Pwedeng wala ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, manumbalik kayo kasi we know already na ito pong mga Israelita, they were captives in Babylon. Sa Babylonia, hirapin ko lang para pagkuha natin yung ating pagkaunawa. Sa Babylonia, ang sinasamba doon ay mga ribulto. Ang sinasamba doon ay mga, sabihin natin, mga Diyos-Diyusan. Kaya they almost forgot the Lord. Hindi na nila nagagawa ang dating ginagawa kay Lord. Kaya they were captives in Babylon. Kaya nang bumalik sila sa kanilang sariling bayan, hindi na nila alam kung anong gagawin nila sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Take note, the one who will initiate is us. Sabi nga, lumapit ka sa Diyos. Di ba may kanta? Kung ikaw ay lalapitan ka niya. Di ba? Kaya kung if you want to be near in the Lord, tayo ang mag-i-initiate. Kung gusto mo maging intimate sa Diyos, tayo ang dapat mag-initiate na maging intimate sa Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik, sabi ng mga Israelites. Verse 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninakaw ninyo ako. Take note ha, parang sa tingin ninyo, mali ang Tagalog. Sabi niya, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may, hindi sinabing ninakawan ninyo ako. Sabi niya, ninanakaw ninyo ako. Medyo intindihin natin. Hindi sinabi na, saan ka namin ninanakawan? Hindi sinabi ng Diyos, ninanakawan ninyo ako. Hindi. Ang sabi niya, gayon, may ninanakaw ninyo ako. Because tingin kayo sa akin, ang ikapo, it represent God. Hallelujah. Ang ikapo, hindi ka palang nagbibigay sa Panginoon. You're giving back what belongs to Him. Ibinibigay mo sa Kanya ang nararapat. Kaya pag hindi tayo nag-iikapo, hindi tayo nagnanakaw sa Diyos, ninanakaw natin mismo ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, maliwanag. Diretso tayo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, hindi lamang ikapo, kundi maging sa mga offering. Sabi ng Bible. Kayo'y, bago tayo magpatuloy, tingin lang kayo sa akin, madali lang naman po ako mangaral. Sabi dito ng Bible, manumbalik tayo sa Panginoon. Malalaman po ninyo ang mga nanunumbalik sa Diyos, malalaman po ninyo ang nagbabalik loob sa Diyos, kasi ang kanilang ginagawa, tulad ng pagbibigay ng ikapo, ay kanilang ginagawa. Siguro tatanungin niyo ako, Pastor, kung naglilingkod ako, nagsusumasamba ako sa Diyos, hindi ako nag-iikapo, nanumbalik na ba ako sa Panginoon? Kasi ang simbolo o ang sinyales na nanumbalik ka kay Lord ay you will give what belongs to God. Sabi mo nga sa katabi mo, ibigay mo ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Verse 9, kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Take note, the word curse dito ay hindi po ito uttered curse. Tulad po, tingin lang kayo sa akin, ang sumpa na binabanggit sa Bible, karamdaman, kahirapan, kawalan, kapagsubukan, those were considered curses in the Bible. Sabi dito ng Bible, kayo'y nangasumpa. Medyo dandahalin natin. Kayo'y nangaghihirap kasi ang kahirapan is cursed in the Old Testament. Kayo'y naghihirap. Ang karamdaman din ay
accursed in the Old Testament, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Verse 10, ano ang instruction ng Lord? Dalhin ninyo ang buong ikasampo. Sabi mo nga uli, buo. Nakasampo natin. Bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Ibig sabihin, ito lamang po ang utos ng Diyos na nagpapasubok ang Panginoon. Sabi ng Panginoon mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Take note, verse 11, at aking sasawayin. Sabi mo nga ulit, sasawayin. Tingin kayo sa akin, alam niyo po sa amin ng Bible, we are the apple of God's eye. Tayo yung itim ng mata ng Diyos, tulad ng sinasabi ko sa inyo. Kapag may gustong sumalang sa mata mo, hindi ka papayag na masundot yung itim ng mata mo, kundi malayo pa lang, nasasalang mo na. So sabi ng Bible, praise God, sasawayin na nagbabalak pa lang ang kaaway sa buhay mo, mayroon pa lang plano ang kaaway sa buhay mo, well, praise the Lord, sinalang na ng ating Panginoon because God don't want us to be hurt. Amen? Ay, nako. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Diretso tayo. Sabi ng Bible, hindi niya sisirain ang bunga ng iyong lupa. Kasi ang konteksto sa Old Testament is farming. Hindi malalagasan, hindi masisira ang bunga ng iyong lupa. Tingin kayo sa akin. Kung sa ating panahon, yung pinagtrabahuan mo, walang malalagas dyan. Walang mawawala dyan. Amen. At ang sabi ng Bible, at malalagasan na ng bunga ng di panahon ng iyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At verse 12, at tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad. Sabi mo nga, hello blessed. Hello blessed. Tingin kayo sa akin. Kung ikaw ay nag-iika po, hindi ka magkakasakit. Pag hindi ka nagkakasakit, hindi mababawasan ang iyong pera. Pag hindi nababawasan ng iyong pera, padami ng padami, sasabihin ng tao, aba, mayaman itong mga taga-FCM. Yun ang sinasabi that the people will call you blessed. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, blessed! Pumalakpak ang mga pinagpala. Praise the Lord! May para your attention, ang pagpapala, hindi lamang pera. Huwag nyo mami-misinterpret. Pwede kang pinagpala spiritual. Na kahit anong pagsubok ang dumarating sa buhay natin, we won't give up. Pwede kang pinagpala physical. Malusog ka, wala kang karamdaman. You are blessed physically. Praise God. Halimbawa, nagtrabaho ka, mayroon ka ng 13 month, 14 month, 15 month, ang maganda pa ang sweldo mo, may promotion pa, you are blessed financially. Praise God. Wala kang galit, wala kang hinanakit, wala kang sama ng loob. You are blessed emotionally. Maraming pagpapala ang Diyos. Huwag lang natin tingnan sa salapi na para pag wala kang pera, hindi ka lang pinagpala. No. You can be blessed in other part of your life. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Yung kapatid mo, yan ang nakakaalam kung anong blessing mayroon siya. Amen. Si Sister Ted, pinagpala yung physical. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Praise God. Tama po ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Sabi mo, I like that. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magbilang lang po kayo ng buwan. Si Pastor Lito magiging milyonaryo. Why? Because ang problemang dumating sa akin, babalik na rin ng Lord. Hallelujah. Kasi the vengeance is in us. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. Kaya tulad ng sinasabi ko, pag may mga dumadaan ang pagsubok, may nagkasakit, huwag nyo agad maghusga, huwag kayo agad magkunklo na pinalo yan ni Lord. Hindi. Kasi ang mga Kristiyano, mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga leaders ng Diyos, ay punteriya ng kaaway. Itong church natin, ang daming mga leaders na dumaan ng mga pagsubok na para bang sa tingin natin, hindi na kaya ispilingin. Pero why? Greater cause, greater glory. May gagawin na matindi ang Diyos sa FCF. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi yung ganun kadali ang mga dinadaanan ng mga leaders. Praise God, na para bang kung kayo ang makakaranas sa mga nadaanan namin, aba,
We want to give up. But praise the Lord. God is faithful. Tulad ng sinasabi ko, He can make all things, negative things. He can make all negative things good. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng pangit na nangyayari na maganda. Amen? Magkakakutsi na po ako pag nangyari yung Teacher Char. Hallelujah. Kasi milyones. Sabi ni Pastor Noel, sabi ko, hahati ako sa iyo, Pastor Noel. Sabi ko, gusto ko rin makapag-bless sa church natin. Di ba, magpapatayo tayo ng building? Panahon na yun, kasi ako wala, hindi ako umaasa. Kay Lord lang ako umaasa. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para makita ng mga tao how God good toward us. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Hallelujah. So, Malakay 3:7, start na po tayo. You like your ancestors before you have turned away from my laws and have not kept them or obeyed them. Turn back to me and I will turn to you. But you ask, what must we do to turn back to you? Anong sabi po doon mga kapatid sa ating things to ponder? Turning away from the Lord our God, turning back to the Lord our God. Mayroong pagtalikod mula sa Diyos, mayroon naman pagtalikod o panunumbalik sa Panginoon. Ang panunumbalik sa Panginoon, it includes tithing, it includes worshiping, it includes offering, at it includes serving. O ulitin ko, hindi pwede na manunumbalik ka kay Lord na wala kang gagawin. Pag ikaw ay manunumbalik kay Lord, mag-iikapo ka, sasamba ka, maghahandog ka, at maglilingkod ka sa Kanya. Tapikin mo nga ang kaliwa at kanan mo, sabi mo nga, manumbalik ka na sa Panginoon. O para mas maintindihan, sasabi ng iba, bakit nalayo ba ako? Siyempre, kapag naandyan ka lang, wala kang ginagawa kay Lord, hindi ka pa nanumbalik. Kasi ang lahat ng nanunumbalik kay Lord, maglilingkod sa ating Panginoon. Basta tayo, praise God, Malakay 3:11, God's word. Then for your sake, sabi mo nga ulit, for your sake. Ang ganda ng English eh. Then for your sake, I will stop insects from your eating your crops. Praise God. Medyo ang ganda ng Tagalog. Dahil sa kapakanan mo. Sabi niya, sasaway niya ang mga insekto sa iyong mga pananim. Praise God. Hallelujah. Tingin kayo sa akin. Ang pag-iikapo, it is for the protection of your family. Hindi namamalaya ng iba. Sabi nga, hiramin ko lang ang inyong atensyon. Pag nag-iikapo daw tayo, para daw tayong ano ba tawag doon? Naglilay ng blocks. Na the more nag-iikapo ka, pataas ng pataas ang blocks mo. At habang tumataas ang blocks mo, hindi ka na makikita ng kaaway because your tidings will protect your family. Yan ang purpose kung bakit tayo nag-iikapo. Kasi para sawayin ng Lord ang lahat ng mga dilubyo ng kaaway na gagawin sa atin because we give tithes. Are you getting my point, church? Sabi mo nga, ang purpose for your protection. Kita mo po, ang mga nag-iikapo, praise God, hallelujah, yung mga faithful sa ikapo, hallelujah, ay meron silang tinatawag na protection sa family ng ating Panginoon. Amen. Iniingatan tayo ng Diyos, pinoproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi ko kanina, parang blocks yan, na the more you give your tithe, the more the blocks ay tumataas. Parang kota yan, para bang pader yan, na kapag mataas na ang pader, kahit anong balak ng kaaway, hindi na darating sa iyo because you are protected. Sabi ng Bible, because you give your tithes, sasawayin niya for your sake. For your sake, sasawayin niya. Sabi na lang natin, ang insect, palitan mo ng demonyo, sasawayin niya ang mga demonyo. Ang insect, palitan mo ng karamdaman, sasawayin niya ang lahat ng karamdaman. For your sake, because you give your tithes. Palampakan natin ang Panginoon. Praise God. Napapansin niyo po ba na mga anak, praise God, napagpapala dahil sa mga magulang. Ang ganda ng pagkasabi, for your sake. For your sake. Tulad ng sinasabi ko, huwag mong basta-bastahin ang sarili mo because matindi ka. Ang kumpanya mo, pinagpapala
sa'yo. Pinagpapala ang eskwelahan dahil sa'yo. Pinagpapala ang kutkot dahil sa'yo. Your family is blessed because of you. Pumalakpak nga po. Kaya maganda, because of you. Praise the Lord. Pangalawa na agad. Hallelujah. Malakay 3:12 CM translation, everyone of every nation will talk about how I have blessed you. Siya nga pala, acronym po ito ng PBI. PBI. School po ito sa Angeles. PBI. Praise God. Dito na tayo sa B. Everyone of every nation will talk about your pag-uusapan. Pastora, natutuwa ako kasi, di ba sabi nga, kinukod natin ang Genesis 12. Si Pastor Noel lang ang nag-alungkat nito eh. Sabi po, I will bless you for you to be a blessing. Pero ang sabi ng Bible, I will make your name great. Sabi ko, Pastor, sa ganung parampa naman, nabantok ako. Praise God. Pero alam niyo po mga kapatid, grabe. Ang dinaanan mo pagsubok, grabe. Talagang may tumatawag galing Korea, may tumatawag galing Japan. Kasi si Pastor Lito, hindi po ako, mga kapatid, sa 4 na sulok ng church, talaga ang daming nag-react, ang daming ninangano. Pero praise the Lord, sabi nga Pastor Lito, kung ikaw ay pinagpapala ng Lord, your name will become famous. Sabi ko kay Pastor, ayoko ganitong pamamaraan, Pastor. Ayoko lang ganito. Sabi niya, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi mong pamamaraan. Hallelujah. Are you here, church? Palapakan niyo ang Panginoon. Then, ang sabi po, it is for the blessing of our family. Don't you know that every time we give our tithes, hindi lang ang nanay ang pinagpapala, hindi yung lagi ikaw ang pinagpapala, even the entire family. Tama? Kaya kita mo mga nanay, huwag kayong mag-withhold na tinatawag natin ikapo. Kasi napagpapala ikaw, mga anak, manugang hanggang kaapu-apuhan sa tuhod, we're blessed because of your tithings. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hello, blessed? Pumalagpak nga muli mga pinagpala ng ating Panginoon. Praise God. Ito po ang dapat natin tandaan, hallelujah, na yung ginagawa natin, sabi nga, ang ginagawa natin is a legacy sa ating magiging mga tagapagmana. Praise God. Kaya yung blessing, yung ginawa nila Pastor Nard sa Pastora Lydia, maniwala kayo, tatamasahin niya ng kanyang mga anak hanggang kaapu-apuhan. Because God is faithful to His promise. Amen. Ngayon, kung gusto mo mapagpala, pati mga apo mo, then, begin to give your tithes today, and the blessing of giving your tithes ay aani pati ang iyong pamilya. Sabi mo nga, mahal mo ba ang pamilya mo? So, praise God. If we really love our family, then give our tithes. Wag po kayong magagaling kapag ang topic natin giving, kasi ang giving, hindi giving lang. Ang giving may malalim na kapamaraanan. Kaya pag nagbibigay tayo ng ikapo, ulitin ko, the protection of God is in our family. Once we give our tithes, the blessing of God is in our family. Malakay 3:10, bring all the tithes, the whole tenth of your income. Sabi mo nga sa katabi mo, income. Lakasan nyo, income. Kung ang sweldo ni Teacher Charms ay 30,000, praise the Lord, mag-iika po siya ng 3,000. Kung ikaw ay tumatanggap ng 10,000, ang ikapo mo, 1,000. Madali lang naman ang calculation ng pag-iika po. Hindi mo kailangan mag-aral ng algebra. Hindi mo kailangan mag-aral ng accounting para matutunan ng ikapo. Praise the Lord. Wala yata akong kausap. Kaya sabi nga, kapag ang problema daw paulit-ulit, mayroon daw church pastoray,
mayroon daw nanay na laging ulit-ulit, linggo-linggo bumabalik sa kanya, Pastor, may problema ako. Susunod ng linggo, Pastor, may problema ako. Napapansin ng pastor, ang problema niya, yun pa rin, at yun pa rin, at yun pa rin. Halimbawa, example, ang kanyang asawa, binubugbog siya. After a week, tumatakbo na naman sa pastor, binugbog na naman siya. After a week, binugbog na naman siya. Bakit pa ulit-ulit ang problema? Sabi ng pastor, sa kanyang treasurer, pag-i-check nga sa member nating ito kung nag-iikapo. Tapos, nung i-check ng treasurer, walang record ng ikapo. Sabi ng pastor, okay, mag-ikapo ka, tanda mo sa salita mo, hindi ka na babalik dahil mawawalan ka ng problema. Abang ginawa ng babae doon, nag-ikapo, hindi na bumalik kasi wala nang dumating na problema. Bakit? Kasi ang ikapo pala, yun pala ang antidote ng problema. Kumbaga, sa karamdaman, prevention para hindi ka magkasakit. Sabi nga ng patalastas, prevention is better than cure. Ano gusto nyo? Prevention or cure? Inaral dati yan ni Pastor Noel. Praise God. Prevention is blessing, cure is miracle. Pag naandong ka na sa karamdaman, you need miracle, hindi na prevention. Pero pag pinagpala ka ng Lord, you are protected, you are prevented from all of the schemes of the enemy. Kaya ulitin ko mga kapatid, baka yung problema natin paulit-ulit, ang ugat pala hindi tayo nag-iikapo. Gusto mo bang maputol na ang problema mo? Start giving your tithes. Malakpak po ang mga nakakaunawa. Ganito tayo, last one. It is for the investment of our family. Investment po yan. Yan ang sinasabi ng Bible na walang pwedeng, praise God, magnakaw sa kalangitan. It is for the investment of our family. Tulad ng binabanggit ko kanina, ito po mga kapatid ay legacy natin. Tingin kayo sa akin, tingin. Sabi nga, Pastor, pag gumagawa ka ng kabutihan, legacy mo yan, wala ka na, pinag-uusapan ka ba? O ulitin ko, ang bawat mabuting bagay na gagawin mo sa iyong kapwa, it will count as legacy. At kahit wala ka na, pag-uusapan ka dahil naging mabuti ka. Alam niyo po, nakita ko lang, mahirap kapag hindi tayo napagpala masyado kasi pag may lumalapit sa atin, walang maitutulong sa atin. Wala tayong maitutulong sa kanila. Ang sabi nga ng Bible, ang faith daw is parang tulad ng mustard seed. Na kaya pag tumubo at naging puno, maraming ibon ang mamumugat. It means, praise God, because you believe in the Lord. Hallelujah. Din ikaw, ang pananampalataya mo lalago, magiging kahoy ka, ang dami nang lalapit sa'yo. Amen? It's good to be blessed because the purpose why God bless us, for us to be a blessings to others. Ulitin ko ha, mga kapatid, masarap ang makatulong sa tao dahil pinagpala tayo. Praise God. Masarap yung nakagawa ka ng mabuti sa kapwa dahil pinagpala tayo ng ating Panginoon. Last verse, praise God. Last verse, sabi niya, I will, sino ang magbubukas? I will. The Lord Himself. I will open the windows. Plural. Sabi nga ninyo, windows. Lahat ng durungawan ng langit of heaven and pour out. Take note, hindi drop, pour out. Kung kayo ay nagbuhos ng tubig, upside down. Di ba pag nagbubuhos kayo ng tubig, baliktaran, tama? Ibig sabihin, walang ititira si Lord. Sabi niya, on you, in abundance, all kinds of good things. Bubuksan ng Diyos ang darungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala lahat ng mabubuting bagay. Sa may karamdaman, ang kagalingan ay mabuting bagay. Sa mga nangangailangan, ang provisyon ay mabuting bagay. Sa mga nanghihina,
ang kalakasan ay mabuting bagay. Sa may mga problema, ang kapayapaan ay mabuting bagay. But the Lord promised that once you give your tithes, I will pour out all good things. Ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Talagang tama po. Praise the Lord.